Welcome to Donmar TV News Channel. Parang urong-sulong laban bawi ang nangyari. At ipinaubayan na lamang ng mga mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte yung magiging pasyasa ng mga aksyon dun sa pondo ng NTF-ELCAC makarang mapuna ng Commission on Audit ang pagkukulang sa implementasyon ng mga proyekto. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara, una na nilang binigyan ng pansin ang issue ng paggamit ng pondo ng NTF-ELCAC, ngunit marami ang umangal at dumipensa pa para sa nasabing issue. Kaya naman, naniniwala ang maraming mambabatas na nasa kamay na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging pinal na pasya kung hahayaan ng pondo o tuloy naman itong tatanggalin. Laan lamang sana ang Senado ng 4 na bilyon na halaga ng pondo para sa susunod na taon sa naturang tanggapan dahil nga sa hindi maayos na report ukol sa pinaglaanan ng kanilang mga pondo. Pero ang mismong Commission on Audit na ang nakapuna sa pagpapatupad ng mga programa ng nasa ilalim ng NTF-ELCAC pati na sa iba pang mga ahensya ng naturang konektado sa nasabing tanggapan para sa taong 2020. Pinagsama-samang annual financial report ang pinagbasehan para sa national government agencies kung saan sinasabi ng COA na hindi kumpleto ang dokumentasyon, mababa yung paggamit ng pondo kumpara doon sa kanilang hiningi at hindi rin nagamit ang ibang mga pondo. Hindi otorisado ang paglilipat ng halaga ng pondo at yung kawalan daw ng maayos na lituntunin sa paggamit nito para sa mga proyekto at yung kinakailangan na i-observe sa pagpapatupad ng iba't ibang tanggapan na nasa saklaw ng naturang ahensya ay dapat nasusunod pa rin ang mga patakaran sa paggamit ng salapi lalo na't ito'y nanggagaling sa kaban ng bayan. Sana po ay huwag na nga mangyari ang pagkakaroon ng silipan or nagkakaroon po ng parang hindi naman intriga pero kung ano ang gustong palabasin sa mga tumutulong sa mga biktima ng kalamidad ay huwag na pong intrigahin o huwag na pong silipan pa. Alam nyo, kaya ko ito ay gustong talakayin dahil kung yung mga gunita, ilang video na po ang aking ilabas at nakikita naman ng taong bayan yung pagtulong ni BBM Sara at nauna sila sa pribadong sektor at presidential candidate na tumutulong sa mga biktima ng bagyong si Odette. Pero inaangguluhan pa ng iba at tinatanong pa kung saan galing yung mga ginagastos. Nakita naman ninyo, ha? May mga sumisilip pang ilabang kalaban sa politika. Well, tulad nga po ng sinabi ko, itong pagtulong ni Bongbong Marcos at Sara Duterte, huwag na sanang silipin ng mga kalaban sa politika. Iwasan na muna ang politika dito sa pagtulong na ito. Pagbibigay ng ayuda. Okay, sa mga biktima nga po ng kalamidad. Napakalawak po ng mga kababayan nating naging biktima sa Mindanao, Visayas at dito sa Luzon. Kaya itong ginagawang pagtulong kailangan hong pasalamatan at huwag ng silipan. Kaya ko ito binabanggit kasi meron po, ayaw ko nang banggitin ang pangalan, meron pong ibang mga politiko na kalaban ng BBM Sara para sa next election sa Mayo, sinisilip kung saan daw galing ang pera, bakit daw ang daming pera, bakit daw ang dami na ipamimigay ng on the spot na ganyan. Kasi tinalaki ko po rito yung lahat ng mga region o probinsyang pinuntahan ni BBM nitong nakaraang 2 araw, puro milyon, cash. 2 milyon sa isang lugar, 2 milyon sa isang lugar, ganun-ganun po. Tapos meron pang milyon-milyon ding halaga ng mga relief goods na pinamimigay. Yan po yung sinasabi natin. Ang problema, bakit sinisilip pa ng ibang kandidato? At tinatanong pa kung bakit may ganyang kalaking pera at kung saan daw galing ang pera. Ay, ano naman pakialam nila ron? Ang mahalaga yung nangangailangan sa panahong ito ng tulong ay nabibigyan ng ayuda. Yun po yung importante.
hindi na importante kung saan galing. Di ba? Ang mahalaga ay nakapag-provide sila ng tulong pinansyal at pagkain. Yan ang kailangan. Dahil kung yung magugunita, nanawagan ng Pangulo Duterte na kailangan ito'y tulong-tulong, kapit-bisig. Kasi nga, kulang na sa pera. Halos wala ng pera ang gobyerno. Yung calamity fund ay naubos sa pandemic, COVID-19. Unang-una, para po sa inyong kaalaman, ang budget na ginagamit ng gobyerno ay laging naaayon sa batas. Every year, mayroong batas para sa General Appropriation Law. Yung taunang budget. Ay, December na po ngayon. Patapos na ang taon, kaya patapos na rin yung budget. Yung calamity pa, naubos na nga dahil sa COVID-19. So, itong tulong ng mga pribadong sektor, mga negosyante at politiko, welcome yan sa pamahalaan. Welcome yan sa nangangailangan. Eh, bakit sinisilip pa ng iba? Biri totoo, kayo ba naiinggit dahil hindi nyo magawa? Abay, problema nyo yun. Ang pagtulong po ay walang limit. Ang pagmamalasakit ay wala naman hong tinutukoy na kung sino ang meron o sino ang dapat magmalasakit o hindi. Lahat na may kakayanan pagkalamidad. So itong ginawa ni Marcos at Sara, nagbigay ng pera, pagkain at manpower. Abay, di ba napakaganda nun? Eh yung ibang mga politikong taga rito sa Luzon wala na nga naibigay, nangiintriga pa. Or gumagawa pa ng istorya at naghahanap pa kung saan, tatanong pa kung saan galing ang pera. Hindi na ho kailangan yon. Ang mahalagay nakakatulong sa tindi ng pangangailangan. At mahaba po itong prosesong ito. Hindi ito para ngayon lang bago magpasko at bagong taon. Pagpasok ng bagong taon, dapat continuous ang pagbibigay ng tulong doon sa may kakayanan. Kasi yung pagkain, temporary lang. Yung pagkumpone ng mga bahay, yan po'y mahabang proseso at magastos na labanan. Kaya nga kung iba'y walang pera pero nakapagbibigay ng construction materials o iba pang bagay o volunteer sa paggawa ng bahay, malaking tulong yon. Kaya yung mga politikong kalaban ni Marcos at saka ni Duterte, BBM Sara tandem, huwag na natin pansinin yan. Magbigay na rin kayo ng tulong sa inyong kakayanan. At ang pagbibigay ng tulong, hindi po ito sa pilitan, voluntary ito. At yung mga nag-volunteer na at magpapatuloy ang pag-volunteer, pasalamatan natin yan dahil sila'y nakakatulong sa kapwa. Okay? Huwag yung puro politika na lang. Meron naman isang kandidato dyan, nagpunta nga doon, pero wala naman yatang dala. Puro pa-picture lang, puro selfie lang. Abay, hindi naman hindi ayuda yon. Yung picture, hindi ayuda yon. Ang kailangan ayuda, pagkain, pera sa ngayon. Dahil napakalawak po. Inuulit ko, naikot na ho ni Pangulong Duterte ang lahat, Visayas, Luzon, yung Mindanao at Visayas. Nagpunta siya ng Caraga Region, nagpunta ng Cebu, ng Bohol, at kahapon nagpunta ng Negros, punta ng Leyte, nakita niya yung lawak. So itong mga tulong ng mga politiko, kailangan ito at ng iba pang sektor. Huwag din nating kalimutan, wala tayong aasahang malalaking tulong sa international community at sa ibang mga bansa. Kasi biktima rin sila ng COVID. Naghirap din sila. Bumaba din ang ekonomiya ng buong mundo dahil sa COVID-19. Kaya yung extra pera nila, wala rin silang extra pandonasyon sa mga bansang katulad natin. Maaaring pinagkakasilang nila yung kanilang income o kanilang pera sa kanilang mga internal problem o pangailangan. Yun ang dahilan Nagkaroon ng pandemic sa buong mundo, kaya yung mga regular donor nating malaking mga bansa sa madalas na kalamidad sa Pilipinas, wala ngayon. Dahil nga naiintindihan natin nahirapan din sila. Kaya itong mga donasyon ng mga pribadong sektor dito sa atin at mga politiko, yan po yung tama at paraan na makatulong sila. Huwag nang politikahin pa at huwag nang silipin ng mga kalaban ng BBM Sara. Importante yan. Kaya ko ito tinatalakay kasi namomonitor ko yung galawan Yung iba nag-donate, ang gandang ibalita at tama. Yung iba naman wala nang i-donate, naninira pa o naninili pa. Ayan naman yun. Sa panahon ng kalamidad, tulong-tulong, kapit-bisig para sa isalba ang buhay. Wala nang siraan sana. Kung ngayon pa lang nagsisiraan, ano mangyayari? Kaya ito nga pong eleksyon papalapit, hindi maiwasan ng politika rito. Yung papalapit na eleksyon sa Mayo, ito na ho yung pagkakataong masusuri nating lahat. Biktima man kayo ng typhoon o hindi, o kayo itaga rito sa Luzon, o OFW kayo na malayo sa kalamidad, pero dito masusubukan nyo sino ba ang presidential at vice presidential naunang tumulong at nagbigay ng tulong. Pwede ng panghugutan yan Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral, pagsusuri sa mga kandidato ay dapat continuous din. Ngayong may kalamidad, nasubukan natin ang may kakayanan at mabilis umaksyon. Yun ang kailangan natin. Hindi yung mabilis manira.
Hindi yung mabilis mang intriga. Hindi yung mabilis ng sumilip sa kapwa, pero kulang naman sila sa gawa. Kailangan natin gawa. Saka na ang gawa. Yan ang importante. Kami sa media, at saka dito sa vlog, trabaho ko ito, obligasyon namin, talakayan ang mga ganyan. Magkaisa, magtulungan para sa naghihirap na bayan. Iwasan na ang silipan. Ayaw ko nang banggitin kung sino. Kilala naman nyo yan na mga kalaban ng BBM Sara Tandem. Yan ang masakit. Continuous ang ganong sitwasyon.